sasabihin sa akin? Yung lalaking kinukwento ko sa'yo, isa pala siyang albularyo. Naku po! Kung minamalas ka nga naman, oh! Danica, huwag kang sumama sa kanya, pakiusap. Patawarin mo ako, Cielo. Dahil sa akin ay nangyari sa'yo yan. Kayo ng apo mo at iba pang mga kasama mo ay hindi na makakalabas dito. Ha! Sakto! Dahil gagawin namin kayong handa sa aming pagtitipon! Aswang na kumakain ng sariwang karne at laman ng tao! Itanim mo yan sa kukote mo, ha? Ang lahat ng sinasabi ko sa'yo, tandaan mo! Hindi ko na nakaya ang sakit ng higpit ng pagkakahawak ng aking ama sa braso ko, Kabanong. Kaya pinipilit ko yung hilahin. Mangiyak-ngiyak akong tumingin sa mabagsik na mukha ng ama ko. Hindi ko pa rin siya makumbinsi sa kagustuhan ko. Siguro nga, hibang ako, pero yun talaga ang pinapangarap ko. Ang mabuhay ng normal. Gusto ko nang maranasan na hindi kinatatakutan ng mga tao, kaya naman isang plano at desisyon ang nabuo sa isip ko. Hanggang ngayon, hindi kayo makamove on sa pagkamatay ni Kuya. Kaya ako na lang ang laging sumasalo ng galit niyo eh. Hindi naman kasalanan ni Kuya na umibig siya sa normal na tao. Kaya lang naman siya namatay dahil protektahan niya yung babaeng minamahal niya. Ngayon na nga ang nakakagalit dun eh. Marami naman siyang pwedeng mahalin, pero bakit mas pinili pa niya ang ordinaryong tao? Ano nangyari sa pagsuway niya sa akin? O di ba? Nalaman ng taong bayan na isa siyang aswang. Kaya yun, pinatay siya ng mga tao dun sa lugar ng babaeng pinili niyang samahan. Walang nagawa yung visit na babaeng yun para ipagtanggol si kuya mo. Kaya lalo kong namumuhay sa kanila eh. Mahirap na talagang makipag-argumento sa inyo dahil bulag at bingi na kayo sa paliwanag ng iba. Kahit ako na anak nyo, hindi nyo na pinakikinggan. Sariling pananaw nyo lang ang mahalaga sa inyo. Sana, ako na lang ang namatay at hindi si Kuya eh. Hindi ko na hinintay na magsalita pa uli ang aking ama. Pigil ang luha habang nanginginig ang katawang ko na lumabas ng bahay. Kagaya ng dati, ay naisipan kong pumunta sa Borol. Doon ako naglalagi at tumatambay sa tuwing gusto kong mapag-isa. Mabilis kong pinahid ang mga luha ko, Kabanong. Napapansin ko kasi na sa akin nakatingin ng mga kalahi namin na nakakasalubong ko. Umiiwas ako nang makita ko si Bernard. Tsak na mangungulit na naman ito. Oh, Danica, umiiyak ka na naman ba? Tara muna dito. Baka kasi kailangan mo ng kausap. Saka na nga muna tayo mag-usap. Nagmamadali ako eh. Narinig namin na nagtatalo na naman kayo ng tatay mo. Ano pa bang bago dun? Alam mo naman na laging mainit ang dugo sa akin ng ama ko. Sa inyo lang naman siya mabait eh. Napansin kong nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Bernard. Bakas din ang kalungkutan sa mukha nito. Pakiwari ko ng mga sandaling yon ay nakikisimpatya siya sa akin. Sa bagay, siya lang naman ang nag-iisa kong kakampi sa lugar namin. Kaya mo na lang si Pinunong Romulo. Sabi ko naman kasi sa iyo eh, umiwas ka na lang na suwayin yung mga gusto niya para maging maayos naman ang pagsasama ninyo. Hindi na siguro magiging maayos, Bernard. Lalo na't hindi pa rin siya nakaka-move on sa pagkamatay ng kuya ko. Habang pinaglalabanan kong kagustuhan ko sa kanya, ay lalo lamang siyang nanggagalaiti sa akin. Sobrang galit niya sa mga tao eh. Parang hindi na niya kaya magpatawad. Mahirap mag-akusa lalo na't wala ako sa sitwasyon ni Pinuno. Siguro, ganun din ang mararamdaman ko kapag pinatay ang pinakamamahal ko ng mga tao. Wagas lang na nagmahal ang kapatid ko. At alam kong hindi yung pagkakamali. Tsak na masaya siya kahit na pinatay siya. O sige, dito na lang muna ako. Narinig ko pang nagsalita si Bernard pero hindi ko na yung pinansin. Hindi na ako lumingon at patakbong pumunta sa Borol. Pagdating ko doon,
ay nanlulumong na upo ko sa lupa na may maliliit na damo. Mula sa itaas ng burol ay tanaw ko ang buong kabahayan ng lugar namin. Malayo kami sa baryo ng mga tao dahil iniiwasan ng aking ama na matuklasan ng lihim ng tungkol sa aming lahi. Kapag may naliligaw na tao sa lugar namin, ay hindi na yun nakakabalik pa sa pamilya niya dahil binibihag yun at saka paghahatian para kainin. Aminado ko na hindi ako malinis, Kabanong. Kumakain din ako ng sariwang laman ng tao pero dati lang yun. Matagal na akong tumigil sa pagkain ng karne ng tao. Sinanay ko ang sarili ko na kumain na lamang ng mga pagkain ng normal na tao. Simula nung umibig at nagmahal si Kuya sa isang normal na tao, tinuruan niya ako kung paano mabago ang buhay namin bilang aswang. Nakita ko kung gaano kasaya ang kuya ko ng mga panahon na yon, kaya naman nangarap din ako na pwede palang magbago ang lahat sa amin. Ang aking ama lang naman ang hindi naniniwala sa pagbabago, kaya hindi siya sang-ayon sa mungkahi namin kahit noon pa. Kaibangan lang daw ang iniisip namin. Hanggang sa nagpasya ang kuya ko na umalis sa lugar namin para tuluyan ng sumama sa babaeng minamahal niya. Sa baryo na pinuntahan nila ay namuhay sila ng normal. Akala nila ay magiging maayos na ang lahat pero nagkakamali sila. May nakakita na kapitbahay kung papaanong magbago ng anyo ang kuya ko at doon nagsimula na planuhin nilang patayin ng mga taong bayan. Kahit na malakas ang kuya ko, hindi siya nakaligtas sa lakas ng mga tao na pumatay sa kanya. Kuya, kung nasan ka man ngayon, alam kong payapa ka na dyan. Maswerte ka pa rin dahil kahit papaano ay naranasan mong mahalin at magmahal. Ako kaya, ipagkakataon pa kayang maranasan yon? Ninamnam ko na lang ang malamig na simoy ng hangin at pinakinggan ko ang mga huni ng ibon na tila nakakahalina sa pandinig. Halos 2 oras din akong tumambay sa burol. Maya-maya, naisipan ko nang tumayo para umuwi. Lumipas ang ilang araw, malamig pa rin ang pakikitungo sa akin ng aking ama. Umiiwas din ako sa kanya dahil napapagod na akong makipagtalo. Hanggang sa isang umaga, hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin na bumaba sa lugar namin. Pumunta ako sa baryo ng mga tao. Dahil may kaakibat na takot sa puso ko, nagsuot ako ng mahabang palda at damit na may mahahabang manggas. Nagdala ko ng payong para kahit papaano ay maitago ko ang aking muka. Nang makarating ako sa bayan, sobrang kagalakan ang nararamdaman ko. Ang bilis pa nga ng pintig ng puso ko dahil bago sa akin ang mga nakikita ko sa paligid at nilalakaran ko. Nagkasya na lamang ako na tingnan ng mga taong naglalakad at nagtitinda sa gilid ng kalsada. Hindi ko napansin ang isang lalaki na nagmamadaling naglalakad pasalubong sa akin, kaya naman natusok siya ng hawak kong payong. Aray! Ano ba naman yung payong mo, miss? Mabubulag pa yata ako eh. Naku po, pasensya na, hindi ko po sinasadya. Mabilis kong tiniklop ang gamit kong payong at lumapit sa matangkad na lalaki na nakahawak sa kaliwang mata nito. Akma kong hahawakan ng mukha niya nang bigla niyang tabigin ang kamay ko. Huwag mo nga akong hawakan. Baka marumi ang kamay mo at baka matitano pa yung mata ko. Titingnan ko lang naman, baka dumugo. Ay nako, ayos lang ako. Sa susunod nga, mag-iingat ka naman. Saka, bakit ba ganyan ang suot mo? Tirik na tirik ang araw pero balot na balot ka. Ha? Iniiwasan ko lang mangitim. O sige, diyan ka na. Nagmamadali na akong umalis, Kabanong. Iba na kasi ang nararamdaman ko sa paraan ng titig sa akin ng lalaki. Isa pa, naiinis din ako dahil parang napakayabang umasta. Akala mo naman kung sino. Nang bahagya akong nakalayo, naisipan kong lumingon. Laking gulat ko nang makitang lalaking kausap ko kanina. Seryoso mga mata nito na nakatitig pa rin sa akin. Sa kaba ko,
Binilisan ko ang paglalakad at halos tumakbo na nga. Pakiramdam ko'y sinusundan niya ako. Hindi na ako nakatiis kaya naman tumakbo ko na mabilis. Hindi ko kabisadong lugar na pinuntahan ko kaya naman kung saan-saan ako dumaan para lumiko. Nakaramdam ako ng hingal kaya huminto ako saglit. Maya-maya pa, naramdaman ko na may ibang presensya sa likuran ko. Pagharap ko ay nakita kong 3 lalaki na sa itsura pa lang ay mukhang hindi nagagawa ng mabuti. Nginitian ako ng isang lalaki at sabay-sabay na lumapit sa kinatatayuan ko. Pasimple kong iginala ang mga mata ko sa paligid. Naghahanap kung saan ako pwedeng tumakbo pero puro pader na ang nakikita ko. Bago ko magawa ang naiisip ko na pagtakas ay nahawakan na ako ng isang lalaki. Makapal ang balbas nito at sa tingin ko ay hindi pa naliligo. Bitiwan mo nga ako! Mga bastos! Manyakis! Pero baliwala ang tapang na ipinakita ko. Sabay-sabay lang akong pinagtawanan ng 3. Ang isa'y nakangisip ang hinawakan ng baba ko. Pumiglas ako para makawala sa pagkakahawak niya pero muli lang ako nitong hinawakan. Nang akma na akong hahalikan ng lalaki ay napapikit na lamang ako ng mariin. Nagtaka ako dahil nawala ang lalaking may hawak sa akin. Pagdilat ng mga mata ko, nakita ko silang sinusuntok ng lalaking kausap ko kanina. Yung natamaan ko ng payong sa mata. Napasandal na lang ako sa pader habang pinapanood ang pakikipaglaban ng matangkad na lalaki sa 3 manyakis. Hindi ko natatanungin kung nasaktan ka dahil mukha ka namang okay. Eksakto lang ang dating ko. Hindi ka nagawa ng masama ng mga ugok na ito. Umusbong ang paghanga ko sa lalaking nakatayo sa harapan ko, Kabanong. Napalunok ako ng laway at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Uy! Ano na? Di ka na nakapagsalita dyan. Para kang natuka ng ahas ah. Di ka man lang ba magpapasalamat sa pagligtas ko sa'yo? Saglit kong sinulyapan ng mga lalaking nakahandusay sa lupa. Saka ko muling tinitigan ang matangkad na lalaki na nagligtas sa akin. Maraming salamat nga pala. Ayan! Ganyan! Dapat lang na magpasalamat ka, no? Alam mo, mukhang dayo ka dito sa lugar namin ah. Bago lipat ka ba dito? Kaninong anak ka ba? At anong pangalan mo? Ha? Hindi ko pwedeng sabihin ng pangalan ko eh. Napansin kong nagsalubong ang 2 kilay ng lalaki saka matimitong tumitig sa akin. Para akong yelo na natutunaw sa init ng titig niya kaya naman nagmamadali na akong magpaalam. Sige, dito na ako. Kailangan ko nang umuwi baka hinahanap na ako ng ama ko. Uy! Teka! Tinatanong pa kita, uy! Baka kung saan ka na naman dumaan ha? Kapag nakursyada ka na naman dyan na bastusin, hindi na kita tutulungan. Nang makalayo na ako, ay ramdam na ramdam ko ang malakas na pintig ng puso ko. Ito ang unang pagkakataon na may sumubok na mambastos sa akin. Bigla ko tuloy na isip na mukhang hindi nga ligtas na makisalamuha sa mga normal na tao. Nang makauwi ako sa aming bahay, ay hindi ako nakaligtas sa mapanuring mata at pang-amoy ng aking ama. Alam yata nito kung saan ako nagpunta. Wala ka na ba talagang gagawin kung hindi galitin ako? Lahat na lang ng bawal ginagawa mo ah. Ano na lang ang sasabihin ng mga kalahi natin kapag nalaman nila yung kalokohan na ginawa mo? Lumabas lang naman po ako't gumala para aliwin ang sarili ko. Wala naman po akong ginawang masama ah. Ihintayin ko pa ba na gumawa ka ng masama? Oy, simula bukas hindi ka na aalis pa. Dapat, dito ka lang manatili sa lugar natin. Sumunod ka na lang sana sa mga kagustuhan ko para hindi na tayo nagtatalo ba? Sa inyo lang naman po ang problema eh. Ano? Ano sabi mo? Po, wala po. Sige po, ama. Papasok na po ako sa silid ko. Hindi ako nakinig sa habilin ng aking ama, Kabanong. Kapag wala siya sa aming tahanan, ay sumasalisi ako at umaalis para muling pumunta sa baryo ng mga tao. Hindi mapagkakaila na masaya ako sa palihim na pagtakas na ginagawa ko. Mabuti na lamang ay nakakabalik na ako sa bahay namin bago pa man dumating ang aking ama.
Nakadagdag din sa kasiyahan ko ang magkaroon ng pagkakataon na makausap at makadaupang palad ang ibang mga tao sa baryo. Mababait naman pala sila at meron din naman na likas na masusungit at masasama ang ugali. Naisip ko na lang na baka normal lang yon sa mga kagaya nila. Hanggang isang umaga ay tinawag ako ng aking ama. May importante raw kaming pag-uusapan. Naupo ko sa harap niya at tinintay ang sasabihin nito. Nakipagkasundo na ako sa ibang lahi ng aswang ha. Matagal ka ng kursunada ng anak ng pinuno ng mga agaras. Pumayag ako na ipakasal ka sa anak ng aking kaibigan. Po? Ano po? Bakit po kayo kagad nagdesisyon, Ama? Hindi niyo man lang ako tinanong kung gusto ko bang magpakasal sa anak ng sinasabi niyong kaibigan? Nasa tamang edad ka na para lumaki sa tahimik eh. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Tsaka ko na magiging maayos ang kalagayan at kinabukasan mo kapag sa kanya ka nagpakasal. Hindi po ako papayag, Ama. Ako po mamimili kung sino ang pakakasalan at makakasama ko habang buhay. Wala po kayong karapatan na diktahan ako. Luba talaga matigas ang ulo mo eh ano? Kapakanan mo lamang ang iniisip ko. Ayaw ko lang na kung kani-kanino ka lang magpakasal. Maluktot po talagang isip niyo, Ama. Ikinukulong niyo na nga ako dito tapos ngayon, kayo na magdidesisyon kung paano ang gagawin ko sa buhay ko. Ayaw at sa gusto mo, ay wala ka na magagawa. Itatakda na namin kung kailan kayo ay kakasal. Hindi ko nakayanan ng bigat na nararamdaman ng puso ko, Kabanong. Makahalong galit, hinanakit, sakit at pagkamuhi sa aking ama. Bago pa tuluyang tumulo ang luha ko, ay nagmamadali na akong tumayo at saka pumasok sa aking silid. Padapa akong nahiga at isinubsob sa una ng muka ko at doon ako umiyak na parang wala ng bukas. Nang umagang yun, naramdaman ko na muli na namang umalis ang aking ama. Dahan-dahan akong tumayo para silipin sana siya. Naabutan ko siyang nasa labas na ng aming bahay at nakikipag-usap sa ibang mga katribo namin. Sa wari ko ay nagpapaalam siya sa mga yon kung saan pupunta. Nang tuluyan siyang makaalis, dali-dali naman akong naligo. Habang wala siya, ay naisipan kong muling mamasyal sa baryo ng mga tao. Habang naglalakad sa kalsada sa baryo ay nakakita ako ng mga nagtitinda ng pagkain. Maraming bumibili kaya naman nakuha nito ang atensyon ko. Bumili ako ng suman at mga kakanin at habang naglalakad ay kinakain ko ito. Panay pa ang nguya ko nang bigla akong matigilan. Nakita kong isang matanda na nakaupo sa gilid ng kalsada. Tingin ko ay may kapansanan na matanda dahil nakita ko ang saklay na nasa tabi nito. Sa harap na matanda ay may maliit na baso na may lamang barya. Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman pero nakaramdam ako ng habag sa matanda. Kinapa ko ang bulsa at saka ko naalala na wala palang natira sa pera ko. Lumapit ako sa matanda at sa mahina nitong boses ay sinabi nito na humihingi siya ng pera para pambili ng pagkain. Wala po ako may bibigyan na pera sa inyo kaya etong suma na lang po ang tanggapin nyo. Masarap naman po ito. Lolo, pasensya na't ngayon lang po ako dumating ha. Marami pa po kasi akong ginawa eh. O, heto po pagkain at tubig ninyo. Nilingon ko ang lalaking dumating at nagsalita. Bahagya pa akong nagulat na makita ang lalaking mayabang. Lumingon din ito sa akin. Oh, ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Binigyan ko lang ng pagkain si Lolo. Baka naman may lason niyang binibigay mo ha. Lason? Anong akala mo sa akin, mamamatay tao? Hindi porket maganda ka eh. Hindi ka na pwedeng gumawa ng masama ha. Hoy! Huwag mo nga akong pag-isipan na masama. Ikaw nga eh, baka may lason din yung binibigay mong pagkain. Matagal na ako nagbibigay ng pagkain kay Lolo no. Pero buhay pa naman siya hanggang ngayon. Lo, sige po, aalis na po ako. Kainin niyo na po lahat yan ha. At bukas dadalang ko po ulit kayo ng pagkain. Naglakad ang lalaki at nakita ko pang nag-abot siya ng pagkain sa iba pang matanda na naroon.
Habang nakatayo ako ay tanaw na tanaw ko ang matatamis ng ngiti ng mga taong binibigyan niya ng pagkain. Kahit ang mga nagtitinda ay magiliw na tinatawag at nakikipag-usap sa lalaki. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin para sundan ng lalaki. Gusto ko lang malaman kung saan siya nakatira at kung ano pang ginagawa niya sa buhay. Sa pagsunod ko sa lalaki ay nakaramdam na ako ng hapo. Malayo na ang nalalakad ko at pakiramdam ko ay namimintig na ang mga binti ko. Papasok ng lalaki sa gubat kaya naman may pagkakataon na nagtago ko sa likod ng isang malaking puno. Ay nako, saan ba pupunta yung lalaking ito? Napansin kong tumigil sa paglalakad ng lalaki. Bahagya akong sumilip para malaman ang dahilan kung bakit siya tumigil. Bigla itong lumingon sa direksyon ko kaya naman mabilis akong nagkubli sa malapad na katawan ng puno. Ilang minuto rin akong pigil ang hininga. Nang maramdaman kong muli siyang naglakad ay saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ng lalaki sa gubat. Baka mangunguha ng kahoy o kaya naman mangunguha ng mga gulay, halaman o prutas. Ay, Diyos ko mabagin, ano ba to? Umalis ka nga dyan! Malakas akong napahiyaw dahil may tumalon na palakang kulay berde sa dibdib ko. Sa sobrang takot ko ay napaupo ako sa lupa. Naramdaman kong nanakit ang puwitan at balakang ko. Maya-maya nakita kong isang pares ng mga paa na nasa harapan ko. Napatitig ako sa paa na yon hanggang unti-unting umakyat ang tingin ko. Nagkatitigan kami ng lalaking sinusundan ko. Ano ba ginagawa mo rito? At bakit mo ba ako sinusundan? Ha? Wala naman. At sino nagsabi sa'yo na sinusundan kita? Kasasabi ko lang kanina pa kita nararamdaman na sumusunod sa akin eh. Tumayo ka na dyan. Baka hindi lang palaka ang tumalon sa'yo. Maraming ahas na nakatira dyan sa mga puno, no? Baka malaglagan ka pa dyan. Nang marinig ko ang sinabi ng lalaki, agad akong tumayo, pero napaupo kong muli nang maramdaman kong kumirot ang tagiliran ko. Naipitan pa yata ako ng ugat. Napatingin ako sa lalaki nang walang anuman na binuhat ako, sa kadahan-dahan kong iniapak ang mga paa sa lupa. Sa susunod mag-iingat ka. Mas mabuti pa na umuwi ka na sa inyo. Mahirap nang abutan ka ng gabi dito sa gubat. Saan ka ba kasi pupunta? Diyan ka ba nakatira? Bakit ba ang dami mong tanong? Papanganib nga dito sa gubat. May mga kukunin lang ako kaya ako nandito. Sinubukan kong humakbang pero muntikan na akong bumagsak. Mabuti na lamang at maagap ang lalaki. Agad niya akong nahawakan sa bewang. Nagkatitigang kaming dalawa. Napansin ko kasing malapit nang magkadikit ang mga katawan namin. Masakit ang balakang at tagiliran ko. Nabalian yata ako o naipitan ng ugat. O sige, halika na muna sa bahay ko at gagamutin ko yan. Hindi yan pwedeng ipagwalang bahala. Kapag nalamigan yan lalo lang sasakit at mamamaga. Sige, pero pwede mo na rin akong bitiwan. Agad naman akong binitiwan ng lalaki. Hindi na siya nagsalita pa, pero seryoso ang mukha niyang nakatingin sa akin habang iika-ika akong naglalakad. Ay nako, kapag ganyan ang lakad mo baka bukas pa tayo makarating sa bahay ko Buhatin na lang kita para mabilis tayo. Napasingap ako nang bigla niya akong buhatin. Kumapit ako sa batok niya at tahimik naming binaybay ang palabas ng gubat. Hindi ko namamalayan na nakarating na kami sa bahay niya. Pumasok kami sa loob at inupo niya ako sa mahabang upuan na gawa sa kahoy. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya. Pagbalik niya sa akin, may mga dala na siyang halamang gamot. Naisip ko na baka yun ang itatapal niya sa akin. Okay lang ba na ibaba ko na kaunti yung palda mo? Titingnan ko lang yung tagiliran ng balakang mo. Wala ka naman sigurong gagawing masama sa akin, di ba? Pinag-iisipan mo pa ako na masama. Ako na nga itong tutulong para mapabuti yung nararamdaman mo Saka, hindi ko kailangan gawan ka ng kagaya ng iniisip mo. Pasensya ka na. Hanggang ngayon kasi, hindi ko alam ang pangalan mo
Bakit? Yung bang sukatan mo para magtiwala ka sa isang tao? Ay nako. O sige, Jello na lang ang itawag mo sa akin. Ako nga pala si Danica. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo. O sige na, umpisa na natin para matapos tayo kaagad. Dumapa ka para matingnan ko yung balakang mo. Kahit masakit, ay tinitiis ko yun. Ilang sandali pa ay narinig kong lumalagotok ang buto ko doon. Nakaramdam ako ng ginhawa at akmang babangon na. Huwag ka munang tumayo. Lalagyan ko lang ng halaman na may langis para lalong gumaling. Pasensya ka na talaga, Jello, kung naistorbo kita. Yan ang napapala ng kagaya mo eh. Hindi ko alam kung bakit mo ako sinusundan eh. Ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit eh. O ayan, tapos na. Mamaya pwede ka nang umuwi. Baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Dahan-dahan akong bumangon at naupo. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Jello. Nagkasya na lamang ako na tinitingnan ang bawat ginagawa niya. Sino kasama mo dito sa bahay? Wala. Ako lang mag-isa ang nakatira dito. Wala ka pang asawa at anak? May nakikita ka ba? Anong ginagawa mo sa buhay? Wala. Pwede ba yon? Wala? Pwede bang tigilan mo na yung pagtatanong mo? Sige na, uwi ka na nga. Mag-iingat ka lang ha. At baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo. Ang sungit mo naman. Pero, masalamat na rin ako dahil tinulungan mo ako. Ako lang ang may kakayahan na gamutin ka. Ako yata ang pinakamagaling na... Oo na. Magyayabang ka na naman eh. Sige na, uwi na ako. Wala na akong nagawa ng tabuyin ako ni Jello. Laking pasalamat ko na lang dahil bumuti ang pakiramdam ko. Bago pa magdilim, nakabalik na ako sa aming tribo. Pagbukas ko ng pinto, imutik pa akong mapasigaw sa gulat dahil ang aking ama ang nabungaran kong nakatayo doon. Ano? Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Namasyal lang po ako. Nainip na po kasi ako eh. Itinapat mo ba talaga sa pag-alis ko kanina? Hindi ba sinabi ko na iwasan mo muna ang lumabas? Pasensya na po kayo sa ginawa kong pagsuway, Ama. Nagulat naman si Romulo sa mababang tono ng anak. Nawala ang inis niya at saka ito pinapasok. Kumain na po ba kayo? Kumusta po ang lakad nyo kanina? Hindi pa ako kumakain pero busog pa naman ako. Dahil kumain ako dun sa pinuntahan kong handaan kanina. Tungkol naman sa lakad ko ayos naman. Ikaw, kumain ka na ba? May mga uwi akong pagkain dyan. Kumain ka na muna. Maraming salamat po, Ama. Sige po, magpapahinga po muna ako. Mamaya kakainin ko po yung mga dala niyong pagkain. Maluwang ang pagkakangiti ng aking ama ng mga sandaling yon, Kabanong. Siguro ay natutuwa siya dahil maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Nagkunwari lang akong mabait dahil kung patuloy ako makikipagtalo sa kanya ay baka lalo lamang niya akong higpitan. Sa totoo lang, ay labis akong nasisiyahan sa ginagawa kong paggala sa baryo ng mga tao. Idagdag pa sa isipin ko ang kagustuhang mamuhay roon kasama ang mga normal na tao. Kahit na magulo, ay ayos lang sa akin para maranasan ko naman ang makihalubilo at anong pakiramdam ang makasalamuha sila. Habang nakaiga ako'y hindi ko maiwasang mapangiti nang maalala ko ang mayabang na magsalitang si Jello. Kahit nahambog ito, ay nararamdaman kong malaki ang puso niya para sa mga tao. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ko ay maganda ang pakiramdam ko. Lumabas ako sa aming bahay nang nakangiti at yun naman ang agad na napansin ni Bernard. Uy, parang nananaginip ka pa yata ah. Matulog ka kaya muna ulit. Gising na ako, no? Masaya lang ang umaga ko. Mukhang masaya ka dahil nagkaayos na kayo ni Pinuno. Isa na rin yon pero mas masaya ako dahil may bago akong nakilala. O sino naman yun?
Sikreto lang. Baka ipagkalat mo eh. Sus! Ano naman ang mapapala ko kung ipagkakalat ko yung sikreto mo? Magkaibigan tayo, di ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Eh ako lang naman ang napagsasabihan mo ng lahat eh. Sa bagay, tama ka naman. Eh, ganito kasi. Pumunta ako sa baryo ng mga tao at may nakilala nga akong lalaki doon. Mayabang nga lang pero mabait naman. Nako naman, baka malaman niya ni Pinuno ha. Tsak na magagalit na naman yun sa'yo. Eh, alam ko magagalit siya kaya nga sabi ko, di ba? Sikreto nga lang. Malalaman niya yan kapag sinabi mo dahil ikaw lang naman ang pinagsabihan ko eh. Ay nako, ikaw talagang babae ka oh. Ano ba pumasok dyan sa utak mo para gawin yan? Yung totoo, gusto ko lang naman makasalamuha sila para malaman ko kung totoo ba yung sinasabi ni Ama na masasamang tao sila. O ano naman ba ang tingin mo? Para rin naman silang tayo eh. May mabubuti at may masasama. Kung gusto mong malaman, bumaba ka rin sa baryo nila. Ay nako, ayoko, mahirap na no. Baka maingganyo pa ako dun. Baka hindi na ako bumalik dito sa atin. Desisyon mo naman kung yun ang pipiliin mo eh. Ano naman ba itsura ng lalaking nakilala mo? Itsura ba ka mo? Gwapo rin naman siya. Matangkad. Moreno ang balat. Mas gwapo pa sa akin? Eh, gwapo ka pa rin naman. Pero para sa akin eh, mas angat siya sa'yo na konti eh. Sus, kala ko pa naman, ako na ang pinakagwapo. Meron pa palang masigit. Natawa ko sa sinabi ni Bernard Cabanong. Nagkwentuhan pa kami. Ikinuwento ko sa kanya ang naging karanasan ko sa tuwing pumupunta ako sa baryo ng mga tao. Basta lagi kang mag-iingat ha. At sana, hindi nila malaman kung anong totoo mong pagkatao. Para hindi ka nila katakutan pagdating ng araw. Lumipas sa mga araw. Naging maayos at maganda naman ang pakikitungo namin ng aking ama sa isa't isa. Kagaya ng dati, kapag umaalis siya ay sumasalisi pa rin ako para pumunta sa baryo ng mga tao. Napadalas na rin ang pakikita namin ni Jello. Minsan ay pinapasyal niya ako sa mga lugar sa baryo nila. Namangako dahil sa bagong karanasan at kahit papaano ay masaya ako dahil nagkaroon ako ng iilang kaibigan sa tulong na rin ni Jello. Doon ko napatunayan Cabanong na hindi naman pala totoong masasama ang mga tao. Maayos ang pakikitungo nila sa akin. Isang bagay na lubos kong pinagpapasalamat. Alis muna ako, Danica. May kailangan lang akong puntahan. Kung alis ka, huwag ka lang magpapaabot ng gabi ha. Eh, saan po pala kayo pupunta, Ama? Pupuntahan ko lang yung kaibigan ko. Baka bukas na ako makabalik. Ganun po ba? Sige po, mag-iingat po kayo, Ama. Uwian niyo na lang po ka ng pasalubong, ha? Ano bang gusto mong pasalubong? Kahit na ano po, kayo na pong bahala. Nang makaalis si ama ay halos magtatalon ako sa tuwa Cabanong. Mukhang nagbago na ang ihip ng hangin. Nagiging mabait na siya sa akin. Pinayagan pa akong umalis at gumala. Dali-dali akong naligo at nagbihis. Nagpahid pa ako ng pulbo at kaunting pampapula sa labi. Pagkalabas ko, ay nakasalubong ko si Bernard na may dalang isang malaking baboy ramo. Uy, mukhang mamamasyal ka na naman ah. Oo, at alam mo kung saan ako pupunta? Nagpaalam ka ba kay Pinuno? Umalis si Ama saka pinayagan niya akong gumala. Mamaya ka na umalis. Tikman mo muna tong dala ko. Naku, hindi na. Kainin mo na lang yan. O sige na, dito na ako. Pakanta-kanta pa ako habang naglalakad. Nang makarating ako sa baryo ng mga tao, ay bumili ako ng suman sa matandang nagtitinda na lagi kong binibilhan. Binati ako nito at sinabing kakaiba ang aura ko nung araw na yon. Lahat ng papuri na natatanggap ko ay nagpapasaya sa puso ko. Habang naglalakad ay kinakain ko ang biniling suman. Maya-maya pa ay naramdaman kong may sumabay sa aking paglalakad. Nalingunan ko si Jello. Uy, mamimili ka ba? Oo wala na kasi ako mga kasangkapan sa pagluto sa kusina. Tapos ka na bang mamili? Hindi pa naman. Sama ako? Ayos lang ba?
Pwede naman. Basta tutulong ka magbuhat, ha? Kung magaan lang naman pwede. Matagal ka nang lagi sumasama sa akin pero hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung saan ka nakatira. Sa kabilang bayan pa kasi ako nakatira Kabilang bayan? Bakit nakakarating ka rito? Wala lang. Nakakainip kasi dun sa lugar namin kaya naisipan kong kumala. At dito ako napapadpad. Kaya pala. Siguro, puro pangit ang nakatira dun sa baryo ninyo, no? Uy, hindi naman. Marami ring magaganda at gwapo sa amin. Huwag ka na nga maraming tinatanong dyan. Mamili na lang tayo. Namili na nga kami at nang matapos ay pilit kong kinukuha ang ibang mga pinamili ni Jello pero ayaw nitong ibigay ang mga dala nito sa akin. Seryoso ang mukha nito habang naglalakad kami. Pagdating sa bahay niya ay nadatnan namin sa labas ang isang matandang lalaki. Agad na nagmano si Jello sa nasabing matanda. Nakatingin na matanda sa akin kaya naman ginaya ko ang ginawa niya. Nagmano rin ako sa matanda. Olo, bakit nandito po kayo sa labas? Sana pumasok na kayo sa loob. Hinihintay talaga kita, Apo. Kumusta po ba kayo? Mabutit naisipan yung dalawin ako. Napanaginiban nga kita kagabi kaya ako naisipang dalawin ka Tungkol naman po saan yung napanaginipan nyo? Masamang panaginip. Sa panaginip ko pinatay ka raw ng pinuno ng mga aswang. Nagulat ako nang marinig ang sinabi ng matanda. Napatingin ako sa kanya habang nakikinig sa kwento nito. Nakaramdam din ako ng kakaibang kaba, lalo na kapag napapatingin sa akin ang matanda. Teka. Sino nga pala yung magandang binibini na kasama mo? Kasintahan mo na ba siya, Apo? Ay, nakakalimutan ko ipakilala sa inyo, Lo. Siya nga po pala si Danica. Sa kabilang bayan siya nakatira at bagong kaibigan ko po siya. Ay, nako. Akala ko mabibigyan mo na ako ng Apo. Ay, kaibigan mo lang pala. Lolo naman, wala pa ho sa isip ko yung pag-aasawa. Pero bagay kayo ni Danica kung sakali. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga oras na yon, Kabanong. Sadyang nakakatuwang kausap ang matanda at kahit unang beses ko palang siyang makita ay magaan na kaagad ang loob ko sa kanya. Naku, asensya ka na, Danica. Ganyan lang talaga lolo ko. Ayos lang. Mukhang mabait naman ang lolo mo Ay, oo naman. Ang bait niyan. Ako lang naman ang hindi Inabot ako ng hapon sa bahay ni Jello. Walang puknat na kwentuhan at pinanood ko pa kung paano gumawa ng halamang gamot si Mang Tasyo. Napag-alaman ko rin na albularyo pala sila. Nang malaman ko yon ay hindi na ako mapakali sa kinauupuan ko. Naalala ko ang sabi ng ama ko dati na ang mga albularyo ang isa sa mga mortal naming kaaway. Sa loob-loob ko, wala namang masama kung makikipagkaibigan ako sa isang albularyo kagaya ni Jello. Hindi ko naman sasabihin sa kanya ang tungkol sa tunay kong pagkatao para wala kaming maging problema. May sasabihin sana ako sa iyo, Apo. Pwede ba kitang makausap lang tayong dalawa lang? Oo naman, Lo. Bakit? Tungkol ba saan yung pag-uusapan natin? May kakaiba lang akong napapansin dyan sa bisita mo. Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko sa kanya? Opo, Lo. Alam ko naman pero wag na lang natin banggitin sa kanya. Baka may sarili siyang dahilan. Ay sa bagay, tama ka, Apo. Basta ikaw nang bahala sa kanya, ha? At lagi ka lang mag-iingat. Nang hapong yon ay nagpaalam na si Mang Tasyo na umuwi. Sumabay na rin ako na nagpaalam kay Jello. Habang sabay kaming naglalakad na matanda, ay bigla na lamang itong tumigil sa paglalakad. Magtatanong sana ako kung bakit siya tumigil pero sinenyasan lang niya ako na huwag maingay. Kagaya ng matanda, ay nakiramdam ako sa paligid. Maya-maya pa ay may tumalon mula sa kung saan. Inibabawan ng isang nilalang ang matanda. Nakita kong nanggaling yon sa ilalim ng lupa. Isang abwak ang sumugod sa matanda. Sumigaw ako ng malakas para humingi ng tulong dahil nakikita ko na parang nahihirapan si Lolo Tasyo sa kalaban nito. Mabilis na papasok ang abwak sa lupa
at saka ito muling lalabas at susulpot para muling sumugod. Ilang sandali pa ay nakita kong dumating si Jello. May hawak itong espada. Nakaramdam ako ng kaba nang makita ang espadang yon. Nararamdaman kong malakas ang enerhiya na nanggagaling doon. Walang inaksayang pagkakataon si Jello. Tinulungan nito ang matanda at sinabing siya na ang bahalang umarap sa abwak ng aswang. Tila alam na alam ni Jello kung saan lalabas ang abwak. Eksaktong pagkalabas nito sa ilalim ng lupa ay sinalubong ni Jello ng hawak na espada ang abwak. Tinamaan nito at nahati sa dalawa ang katawan. Narinig ko pa ang mahinang pag-ungol ng abwak bago ito malagutan ng hininga. Hindi kayo sasantoy ng espada ko! Eksakto ang dating mo. Matanda na talaga ako kaya medyo mahina na sa pakikipaglaban. Ayos ka lang ba, Danica? Oo. Ayos lang naman ako. Ang mabuti pa ihatid ko na kayo hanggang sa sakayan sa bayan. Baka bigla na namang may manalasang aswang Talaga bang may naliligaw na mga aswang dito sa lugar ninyo? Oo, marami. Kilala kasi kaming albularyo nila lolo. Kaya kami ang madalas na puntiryahin ng mga pangit na yan. Ano ang dahilan nila para gambalain kayo? Simple lang. Gusto lang nilang gumanti dahil marami na kaming napapatay mula sa lahi nila. Sa bayan nyo ba? Walang mga aswang? Ha? Meron din naman pero hindi pa ako nakakita ng aswang Ngayon pa lang ang una. Kaya lagi kang mag-iingat lalo na kapag gumagala ka. Oo. Maraming salamat sa paalala. Pagdating sa sakayan sa bayan ay pinauna namin makasakay si Mang Tasyo. Tinanong ako ni Jello kung saan ako sasakay. Sinabi ko na lang na may hihintayin akong sundo para pwede na niya akong iwanan. Nakinig naman si Jello at umuwi na pabalik sa bahay nito. Nang matanong kong malayo na si Jello ay saka naman ako nagmamadaling umalis. Gabi na nang makarating ako sa bahay namin. Wala pa ang aking ama at mukhang kinabukasan na nga siya uuwi. Naisipan kong tumambay sa labas ng bahay namin habang binabalikan sa isip ang mga nangyari nung buong araw na yon. Uy, parang ang lalim ng iniisip mo Kanina pa ako nandito pero hindi mo man lang ako napapansin. Ay, pasensya ka na May gumugulo lang sa isip ko. Tungkol saan ba yan? Pwede mo bang sabihin sa akin? Yung lalaking kinukwento ko sa'yo, isa pala siyang albularyo. Naku po! Kung minamalas ka nga naman, Lalong hindi niya dapat malaman ng tungkol sa tunay kong pagkatao. Baka patayin niya ako kagaya ng abwak na pinatay niya kanina. Ano? Nakita mo kung paano niya pinatay yung aswang na abwak? Oo, malakas siya, pati na ang armas na tangan niya. Sigurado ko na alaga yun sa dasal at may karga. Kung ako sa'yo, mas makabubuti kung iiwasan mo na yung taong yun. Baka yan pa yung kapahamak mo pagdating ng araw Hindi mo naman siguro nakakalimutan yung tungkol sa sinapit ng kuya mo. Hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon. Yun nga ang dahilan kaya labis ang galit ni Ama sa mga tao. Hanggang ngayon inaalam at hinahanap pa rin niya kung sino yung pumatay sa kuya ko. Baka lang kasi magaya ka sa kanya habang maaga pa huwag ka nang pumunta sa baryo ng mga tao. Nang mga sandaling yon, Kabanong, ay nakaramdam ako ng kalituhan sa isip at puso ko. May bahagi ng utak ko ang nagdidikta na iwasan ko na si Jello pero iba ang dinidikta ng puso ko. Nang gabing yon, habang nakahiga ako sa silid ko, hindi pa rin mawaglit sa isipan ko kung paano pinatay ni Jello ang mga aswang. Ilang araw akong nanatili sa baryo namin. Hindi muna ako pumunta sa baryo ng mga tao. Isang gabi ay nagkaroon kami ng panauhin. Wala sa hinagap ko na yun na pala ang lalaking itinakda sa akin ni Ama para pakasalan ako. Gwapo naman ang anak ng pinuno ng mga agaras. Pero alam kong wala akong nararamdaman sa kanya. Masiyahin ang lalaki at palaging nakangiti habang kinakausap ako. Hindi ko alam pero habang nakatitig ako sa kanya ay mukha ni Jello ang lumilitaw sa diwa ko. Pinakitunguhan ko naman ng maayos ang binata. Utos kasi yon ng aking ama. Ang habilin nito
ay huwag ko siyang ipahiya dahil kapag hindi nagustuhan ng lalaki ang pag-iistima sa kanya, ay baka doon magsimula ang alitan sa pagitan ng aming tribo laban sa lahi ng mga Agaras. Napag-alaman kong malalakas ang lahi ng Agaras dahil iilan lang ang kagaya nila na nabubuhay at kaya nilang kainin ng aswang na kalaban nila. Ilang oras ang lumipas, sa wakas, nagpaalam na ang lalaki na uuwi na. Labis naman ang galak ng aking ama habang nag-uusap silang dalawa. Nang makalis na ang lalaki, ay masaya akong hinarap ni ama. Mukhang wala nang magiging problema sa inyong dalawa. Gustong gusto ka ni Benji eh. Dapat pala madaliin na namin ang inyong kasal. Pero ama, parang hindi pa po ako handang mag-asawa eh. Gusto ko pong kilalanin siya ng lubusan. Makikilala mo rin siya ng gusto kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Sige na, magpahinga ka na. Iwasan mo ang pagpupuyat para hindi ka pumangit ha. Pumasok na ako sa aking silid kabanong at padapa akong nahiga sa kama. Maraming gumugulo sa isipan ko. Hindi ko alam kung paano kong kukumbinsihin ang ama ko na huwag munang magpakasal kay Benji. Bigla na naman pumasok sa utak ko ang kuya ko. Naalala niya na hinabilin niya sa akin dati nung nabubuhay pa siya na huwag akong papayag na magpakasal at makipagkasundo sa lalaking hindi ko naman mahal. Sa pagkakaalala sa namayapa akong kapatid, ay hindi ko napigilang tumulo ang luha ko. Sana lang ay may lakas ako ng loob para suwayin ang kagustuhan ng aming ama. Para makaramdam ng saya, ay muli akong bumaba sa baryo ng mga tao. Dahil malalim ang iniisip ko, hindi ko kagad napansin si Jello na sinabayan ako sa paglalakad. Oh, baka malunod ka niyan ha? Ha? Bakit naman ako malulunod? Yang lalim kasi ng iniisip mo eh. Wala lang to. Matagal kitang hindi nakita ha. Naging abala ka siguro. May mga inasikaso lang ako sa bahay namin. Saan ka pala pupunta ngayon? Pupuntahan sana kita sa bahay mo eh. Oo, sige. Sakto. Magluluto ako ngayon. Sabay ka na namin kumain. Pagdating namin sa bahay ni Jello, ay naabutan namin ng iilang tao na naroon. Tinanong agad ni Jello kung ano ang sadya nila. Sumagot naman agad ang mga tao na kailangan nila ng tulong ng lalaki dahil may gumagambala sa kanilang aswang tuwing hating gabi. Matama naman akong nakikinig sa mga kwento ng mga tao. Sige, ako nang bahala sa mga aswang na yan. Magsiuwi na muna kayo at mamayang gabi o bukas ng gabi lalabanan ko sila. Nang makaalis na ang mga tao, ay saka naman inasikaso ni Jello ang lulutuing tinolang manok. Wala akong imik nun. Gusto ko sana magtanong sa kanya tungkol sa mga aswang na nilalabanan nito. Pero natakot ako na baka makahalata ito na isa akong kaaway niya. Nagkasya na lamang akong tingnan ang ginagawa ni Jello. Pagkatapos namin kumain, ay inilabas ni Jello ang lahat ng armas na ginagamit niya sa pakikipaglaban. Hindi ako makalapit sa mga armas na yon dahil nararamdaman ko ang kakaibang lakas na nagmumula roon. Bago maramdaman nito na isa akong aswang, nasa teritoryo pa naman niya ako, kaya walang kahirap-hirap niya ako mapapatay kung sakali. Jello, may tanong ako. Hindi ka ba nakakaramdam ng takot sa tuwing nakikipaglaban ka sa mga aswang? Ha? Hindi. Dapat nga sila matakot sa akin eh. Dahil hindi sila sasantuhin ng espada ko. Saan mo pala nakuha yung mga sandata na yan? Eto, nagmula pa ito sa kanununuan namin. Ipinamana kay Lolo tapos ngayon, ipinamana niya sa akin. Kung sakaling magkakaanak ako, siya naman ang magmamana nito kung sakali. Anak? Pangarap mo makaanak? Oo naman. Lahat naman ng tao yun ang pinapangarap. Bakit ikaw? Wala ka pa bang anak? Malamang wala pa. Wala nga akong asawa eh. Paano naman ako magkakaanak saka wala pa sa isip ko yan. Baka hindi ko lang siya makayanang alagaan eh.
Hindi naman biro kasi ang bumuo ng pamilya. Oo. Tama ka naman. Kaya dapat handa ka na kung sakaling bubuo ka ng pamilya. Dugo, pawis, luha, emosyonal at mentalidad ang kailangan mong ialay sa kanila Hapon na magpaalam akong uuwi na. Habang naglalakad ako palabas ng gubat ay napansin kong biglang dumilim ang langit. Narinig ko ang malakas na kulog kaya lalo kong nagmadaling maglakad. Ilang saglit pa ay may sumulpot na isang nilalang sa harapan ko. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Nakangisi ang isang bangkilan habang nakatitig sa akin. Naging alerto ang mga mata at pakiramdam ko. Alam ng bangkilan na nasa harapan ko na isa rin akong aswang, kaya tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko sa bahay ng isang albularyo. Kung ganun ay kanina pa siya nagmamasid sa akin. Ano bang pakialam mo kung anong ginagawa ko sa bahay ng albularyo? Kinabahan ako nang muling sumagot ang bangkilan at nagwika na baka raw malaman ng ama ko ang aking ginagawa. Naningkit ang mga mata ko sa galit kaya naman wala akong ibang pagpipilian kundi sugurin at labanan ng ibang lahi ng aswang. Kapag nagkataon ay magkakaroon pa ako ng malaking problema kapag nalaman ng aking ama ang pagpunta ko sa baryo ng mga tao, lalo na sa bahay ng isang albularyo. Hindi nagtagal ay bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng kulog at kidlat. Humanda ako sa pakikipaglaban sa bangkilan na nakangisi sa akin. Marami pa itong sinabi na lalo lamang nagpatindi sa nararamdaman kong galit. Sumugod ako pero mabilis akong nailaga ng aswang. Humagikik pa ito habang nasa ere. Muli na sana akong susugod pero naunahan ako ng bangkilan. Kinalmot niya ako sa dibdib. Nakaiwas naman ako kaya ang suot kong damit ang nahagip na mga kuko niya. Napayuko ako para tingnan ang napunit kong damit sa bandang dibdib. Lumabas ang kalahati ng dibdib ko at nanlilisik ang mga mata na sumugod sa aswang. Hindi ko alam ang nangyari. Bigla na lamang may dumaan sa likod ko na parang hangin sa bilis. Nakita ko na lang na iba na ang katunggali ng bangkilan. Kagaya ng unang nasaksihan ko, agad na napatay ni Jello ang aswang. Gamit ang espada nito na napugot ang ulo ng aswang. Walang buhay na bumagsak sa lupa ang aswang. Nung lumapit sa akin si Jello, ay kinumusta nito kung ayos lang ba ang kalagayan ko. Oo, ayos lang naman ako. Mabuti na lang at naramdaman kong may nangyayaring panganib sa paligid. Basang-basa ka at nasira pa damit mo. Halika muna sa bahay para makapagpalit ka. Walang imik na sumunod ako kay Jello Cabanong. Pagdating sa bahay niya ay kumuha siya ng tuwalya at pinuna sa buhok. Nakatingin naman ako sa mukha niya habang inaasikaso niya ako. Pagkatapos mo magpalit ng damit uminom ka muna ng mainit na kape para mainitan ka. Hindi pa rin ako umiimik at nanatiling nakatitig lamang kay Jello. Hindi ko mapigilan ang sarili ko at bigla ko nilang niyakap ang lalaki. Ramdam ko ang pagkagulat sa reaksyon ni Jello pero unti-unting naramdaman ko na gumanti siya ng yakap sa akin. Huwag ka na matakot. Pinatay ko na yung aswang na sumugod sa iyo kanina. Walang mangyayari masama sa iyo hanggat nakatayo at malakas ako. Hindi ako sumagot. Niluwagan ko ang pagkakayapos kay Jello at saka ko siya hinalikan sa labi. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin gawin yun, Cabanong. Nung unay, nakaramdam din ng pagkalito si Jello hanggang sa gumanti na rin siya ng halik. Nang gabing yon, ay may nangyari sa amin. Yun ang una kong karanasan at hindi ko naman pinagsisihan. Kinabukasan, nang makauwi ako sa amin, ang seryoso at pigil na galit ng aking ama ang sumalubong sa akin ng umagang yon. Isang sampal ang iginawad niya sa akin. Natulala ako at hindi kagad nakakilos dahil sa sakit na natamo ko. Ipinatong ko ang kanang kamay sa pisngi kong nasaktan. Saan ka ba galing ha? At ngayon ka lang umuwi? Alam mo bang sobra ako nag-alala sa'yo? Wala pa kagabi? Halos baliktarin ko na itong buong lugar natin para mahanap ka Nagpunta pa kami sa gubat.
At baka naroon ka pero hindi ka namin nakita. Ngayon, maming ka. Saan ka nagaling? Pumunta po ako sa isang kaibigan, Ama. Kaibigan? Sinong kaibigan yan? At saan nakatira? Malayo po ang bahay niya eh. Umulan po kagabi kaya hindi na po niya ako pinauwi kaya doon muna ako nagpalipas ng gabi. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, malalagot ka talaga sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo, Ama. Katunayan eh, isang bangkila ng kaibigan kong yon. O sige na, pumasok ka na sa loob. Pagkapasok ko sa aking silid, ay parang naahapo na naupo ako sa kama. Kinuha ko ang salamin at tiningnan ang sarili kong refleksyon. Nakita kong namumula ang pisngi ko. Sinubukan kong yung hawakan pero napangiwi lang ako nang maramdaman ng sakit mula roon. Nahiga ako sa kama at saka muling inalala ang masusuyong haplos ni Jello sa buong katawang ko. Napapikit ako at muling nakaramdam ng kakaibang init. Niyakap ko na lamang ang sarili ko habang ninanamnam ang mga sandali na kasama ko si Jello. Ilang araw ang lumipas, pinili kong manatili muna sa bahay. Gusto kong mawala muna ang galit ng aking ama bago ko gumala ulit. Sa pananatili ko sa aming bahay, halos gabi-gabi namang dumadalaw si Benji sa akin. May dala rin itong mga alahas na ibinibigay sa akin. Ayaw ko man tanggapin pero kailangan ko siyang pakitunguhan na maayos para hindi makalata ang aking ama na tutol ako sa pagpapakasal sa lalaki. Isang umaga, nagising ako na may malungkot na pakiramdam. Ang totoo, namimiss ko na ang presensya ni Jello. Panay ang buntong hininga ko habang nakatulalang nakatingin sa mga halaman sa aming bakuran. Uy, bakit mukhang malungkot ka yata ha? Dapat nga masaya ka dahil malapit ka ng ikasal ah. Ayaw ko magpakasal kay Benji. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa ama ko tungkol dito nang hindi siya nagagalit eh. Nakto, mukhang malabo yung iniisip mo. Excited pa naman si Pinuno eh. Alam mo bang kalat na dito sa buong tribong tungkol sa pagpapakasal mo sa anak ng pinuno ng Agaras? Ibang mahal ko at hindi ako magpapakasal sa hindi ko mahal at wala akong nararamdaman. May mahal ka ng iba? Eh sino naman yan? Si Jello. Yung lalaking kinukwento ko sa'yo. Nakto! Sa tao ka pa talaga umibig? Eh paano kapag nalaman niya ni Pinuno? Hindi niya malalaman hanggat walang nagsasabi. Ganito, may plano ko. Tatakas ako dito sa atin. At baka hindi na ako bumalik pa. Magtatago ka? Saan ka naman pupunta? Sa baryo ng mga tao. Yun na lang ang naisip kong pwedeng puntahan. Nako, ako kinakabahan dyan sa plano mo eh. Imposibleng hindi ka hanapin ng ama mo kung sakali. Yun nga lang nakaraang gabi, halos umagahin na kami sa paghahanap sa'yo. Kasama ka ba ni ama nung gabing hinahanap niya ako? Oo naman. Galit na galit nga siya eh. Halos lahat ng makita at makasalubong niyang mga aswang tinatanong niya na baka nakita ka nila. Tinatanong nga rin ako dahil baka alam ko daw kung nasaan ka. Alam ko naman na gumala ka sa baryo ng mga tao pero hindi ko na sinabi. Itsak na maraming mapapahamak ng mga tao sa baryo na yun pag nagkataon. Maraming salamat at hindi mo sinabi kung nasaan ako nagpunta. Ikaw lang ang tanging pinagkakatiwalaan ko, Bernard. Magtiwala ka lang sa akin, Danica. Nang muling umalis ang aking ama, nagmamadali akong nag-impake ng mga damit ko. Kaunti lang ang dinala ko para hindi magtaka ang mga katribo namin. Nang isukbit ko ang bag, iginala ko pa mga mata sa kabuuan ng aming bahay. Sa isip-isip ko, yun na siguro ang huling pagkakataon na masisilayan ko ang bahay namin. Halos lahat ng magaganda at masasayang alaala ng aming kabataan ay naroon. Naalala ko pa ang nanay at kuya ko na parang nakikita ko sila sa bawat sulok ng bahay. Bago pa tumulo ang luha ko, nagpasya na akong umalis.
Hindi ako nagpahalata sa mga nakakasalubong namin. Nakita ko pa nga si Bernard na nakatanaw sa akin pero hindi na ako nag-abalang kausapin pa siya. Atim na magpakasal sa iba lalo na't hindi ko naman mahal. Ikaw, Jello, ang mahal ko. Kung papayag ka na magsama na tayo, mananatili na ako dito. Tulungan mo ako. Kapag nahanap ako ng aking ama, tsak na ikukulong at sasaktan niya ako. Hanggat nandito ka sa tabi ko, wala siyang magagawang masama sa'yo. Maraming salamat, Jello. Panatag na ako dahil nakaalis na ako sa amin. Gusto na nga kitang hanapin at puntahan sa kabilang bayan dahil ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin pagkatapos na nangyari sa atin. Binantayan ako ni ama Galit na galit siya nung umaga na akong nakauwi. Nagsinungaling na lang ako noon sa kanya. Dahil kapag sinabi kong tungkol sa'yo, tsak na mas magagalit siya. Sinaktan ka ba niya? Marahang tangulang ang tanging naisagot ko kay Jello Cabanong. Ikinuwento ko kung paano kong sinaktan ng aking ama at kitang-kita ko matinding galit sa kanyang mga mata. Napansin ko rin na gumalaw ang panga niya na parang nagtitimpi. Hinaplos niya ang pisngi ko saka mabining hinagkan. Napakapit naman ako sa ginawa niya. Ilang sandali pa ay nagyakap na kami habang pinagsasaluan ng init ng aming mga halik. Isa-isa nang nahubad ang aming saplot at doon sa mahabang upuan ay muli niya akong inangkin. Naging masaya ako sa piling ni Jello Cabanong. Masayang pakiramdam na Wala akong alam, Pinuno. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po alam kung nasan si Danica. Imposible hindi mo alam kung nasaan siya. Alam kong pinagtatakpan mo siya. Kaya kung ayaw mo masaktan, sabihin at aminin mo sa akin kung saan lupalop nagpuntangan ako. Nagsasabi po ako ng totoo, Pinuno. Wala naman po siyang sinabi sa akin kung saan siya pupunta nung araw na umalis siya Sinungaling! At dahil dyan, ay makakatikim ka ng parusa! sinenyasan ni Romulo ang 3 aswang na latiguhin ng lalaki. Agad namang sumunod ang 3 at malakas na hinugupit sa likod at buong katawan ang kaawa-awang si Bernard. Iyak, impit, ungol at pagmamakaawa na lang ang tanging nagawa ng lalaki habang si Romulo ay naging bingi sa pakiusap ng binatang kalahi. Huwag niyo siyang titigilan hanggat hindi niya sinasabi kung nasaan si Danica. Pinuno, parang awa niyo na po. Itigil niyo na po ang pagpaparusa sa akin. Masakit na po Hindi na ituloy ni Bernard ang sasabihin. Napalod ito at nanghihinang bumagsak sa sahig at nawala ng malay. Lumuhod pa si Romulo, tinawakan ng buhok ng lalaki at tiningnan ang itsura nito. Nang makita niyang nakapikit ito, ay pinakiramdaman niya kung humihinga pa ba. Nang malamang buhay pa ito, ay saka niya binitiwan ng buhok nito kaya bumagsak ang mukha nito sa sahig. Isang umaga, Cabanong, nung naisipan kong sumama kay Jello sa pamimili sa palengke ng bayan, habang nakatalikod ako ay napansin kong may mainit na mga matang nakatingin sa akin. Iginala ko ang paningin sa paligid hanggang sa magkasalubong ang mga mata namin ni Aling Marta. Siya ang ina ni Bernard. Gulat akong lumapit sa kanya. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid dahil baka makita ako ni Jello. Tinanong ko kung anong ginagawa niya sa lugar na yon at laking gulat ko nang bigla itong humagulgol. Ayon dito ay ikinulong si Bernard ng aking ama. Pinagmalupitan ito dahil pinapaamin siya kung nasaan ako. Nakaramdam ako ng awa at habag sa kaibigan ko. Humingi ng tulong at nakikiusap si Aling Marta sa akin na umuwi na ako sa aming tribo para matapos na ang paghihirap ng anak niya. Pagkatapos isatinig ni Aling Marta ang lahat ng gusto niyang sabihin, ay nagtakip na ito ng tela sa muka saka nagmamadaling naglakad paalis. Ako naman, natulo sa kinatatayuan ko. Litong-lito ang isipan ko na mga sandaling yon, Cabanong.
Nakaramdam ako ng galit sa aking sarili dahil sa mga araw na nagpapakasaya ko sa piling ni Jello ay may isang inosenteng nilalang na naghihirap ng dahil sa akin. Naisip ko, siguro nga, kapakanan ko lang ang iniisip ko. Ang importante lang sa akin ay ang makalaya sa aking ama at mapuna ng kaligayahan na matagal ko nang minimiti. Oh, mahal, Danica. Bakit ang tahimik mo yata? Kanina lang ang saya-saya mo nung papunta sa palengke. Hindi ako nag-abalang lingunin si Jello. Nanatili akong tahimik habang nakatingin sa nilalakaran namin. Danica, mahal. Doon lamang ako tumingin kay Jello. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa akin. May iniisip lang ako, mahal. Pwede ko bang malaman kung ano yung iniisip mo? Bigla ko lang naisip ang ama ko. Bigla ko lang naisip na kung hinahanap ba niya ako. Gusto mo na bang umuwi sa inyo? Ayoko. Kapag umuwi ako sa amin, baka hindi na ako makabalik pa sa iyo. At yun ang ayaw ko mangyari. Ama mo pa rin naman siya, kaya normal lang na mag-alala ka sa kanya. Tsaka ko na hinahanap ka rin niya. Hindi naman matitiis ng magulang ang mga anak nila Gusto ko pa sanang sumagot pero mas pinili kong manahimik na lang at kimkimin ang nasa loob ko, Kabanong. Hindi ko na lang masabi na iba ang aking ama. Hindi lang maiintindihan ni Jello kahit na ipaliwanag ko pa sa kanya. Puno pa rin ng agam-agam ang aking puso at isipan. Hindi ako mapakali lalo na kapag naiisip ko si Bernard. Isang hapon, makulimlim ang kalangitan, naglilipara ng maraming ibon. Naisip ko agad na baka may paparating na unos o malakas na ulan. Ilang sandali pa ay maririnig na ang kulog at gumuguhit na ang kidlat sa langit. Inaya ako ni Jello na uminom ng kape. Pumayag naman ako kaya naupo ko sa upuan sa harap ng lamesa. Nasa ganun kaming tagpo nang bigla na lamang bumukas ng malakas ang pinto ng bahay. Gulat kaming napatingin sa mga nilalang na walang habas na pumasok sa loob. Nakita ko ang aking ama at agad nitong hinawakan ng aking braso. Wala sa hinagap na napatayo ako. Sunod naman na pumasok ang 5 aswang ng mga katribo namin. Nakipaglaban sila kay Jello para hindi ito maging hadlang sa pagbawi sa akin ng aking ama. Dahil hindi handa ay natalo si Jello sa pakikipaglaban. Hindi niya nakuha ang armas niya kaya pinagtulungan siya ng mga aswang na kasama ni ama. Nagkalat ang dugo sa bibig ni Jello. Puro rin siya kalmot at galo sa katawan at braso. Kahit nangihina ay pinilit nitong gumapang palapit sa akin. Hindi mo siya makukuha. Babawiin ko ang anak ko. Sa ayon sa gusto mo. Hindi ikaw nararapat sa kanya. Danica, huwag kang sumama sa kanya, pakiusap. Patawarin mo ako, Jello. Dahil sa akin ay nangyari sa iyo yan. Para sabihin ko sa iyo, lalaki, baka hindi mo pa lubusang kilala ang anak ko. Hindi mo siya kauri. Hindi siya tao kagaya mo dahil isa siyang aswang at ako ang pinuno sa aming tribo. Pasalamat ka na lang at yan lang ang natamo mo. Kung ako lang ang masusunod, gusto kitang patayin. Ama, nangawa mo na. Huwag mo na siyang patayin. Sasama ako sa inyo kung yan ang gusto mo. Huwag mo lang siyang sasaktan. Huwag mo lang siyang papatayin. Pinoprotektahan mo pa ang lalaking yan. Kung hindi naging matigas ang ulo mo, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Marami nang nadamay ng dahil sa pagsuway mo sa akin Tara na! Umalis na tayo! Ipinapangako ko, Danica. Babawiin kita. Hahanapin kita kay isang panig ng mundo. Napahiyaw ako ng malakas, Kabanong, ng isang malupit na sipa sa muka ang ibinigay ng isang aswang kay Jello. Wala itong malay na bumagsak sa sahig. Wala akong nagawa ng oras na yon kundi humagulgol at umiyak dahil sa nakikitang kaawa-awang kalagayan ng lalaking minamahal ko. Nang kalat ka rin ako ni ama,
ay sumunod na lang ako kahit na ayaw kong lisanin ang baryo ng mga tao. Nang makarating na kami sa aming tribo, itinulak ako ni Ama sa loob ng kulungan. Mabilis akong tumayo at nagmakaawa na palabasin ako pero walang emosyon ang mukha niyang tumitig sa akin, saka walang salitang umalis. Ama! Palabasin niyo ako rito! Halos mapaos ako sa kakasigaw pero parang bingi si Ama na hindi ako pinansin. Tigmak ang luha na napaupo na lamang ako sa sahig habang mahinang sumisigaw. Tigilan mo na kakasigaw mo dahil wala kang mapapala. Nalingunan ko ang nagsalitang si Bernard. Nakagapos pa rin ang mga kamay nito habang nakasandal sa pader. Nang makita ko siya ay agad akong lumapit sa kanya. Lalo kong naluha na matitigan ko ang mga pasa at galos niya sa buong katawan. Hindi rin nakaligtas sa akin ang mga latay niya sa likod, hita at braso. Patawarin mo ako, Bernard. Nang dahil sa akin ay nangyari sa iyo to. Walang may kagustuhan sa nangyari na to sa akin. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo kasi sinabi ko kay Pinuno kung saan kanila matatagpuan. Pasensya ka na ha. Hindi ko dapat sabihin kaya lang dinamay na nila si Ine at muntik nang hagupitin ng lati ko. Ayos lang sana kung akong pahirapan at sasaktan nila. Kayang-kaya ko naman tisin yung para sa iyo eh. Kaya lang dinamay na nila si Ina. Kaya napilitan akong sabihin kung nasaan ka. Sana mapatawad mo ako, Danica. Patawarin mo ako. Huwag kang humingi ng tawad. Ako dapat ang gumawa nun eh. Tingnan mo kalagayan mo ngayon. Paano mong natiis na saktan ka nila ng ganyan? Ayos lang ako, Danica. Hindi ko lang nagawang itago ang sikreto mo. Dahil nga kay Ina. Sana maintindihan mo ako dahil naipit ako sa sitwasyon eh. Hindi ko kayang makita na saktan nila si Ina. Makikiusap ako na ilabas ka na lang nila dito. Total eh, ako lang naman ang kailangan nila eh. Kaya lang, baka matuloy na ang kasal mo kay Benji. Paano na yung lalaking totoong minamahal mo? Hindi ko alam. Nag-aalala rin ako sa kanya dahil pinagtulungan siyang kalabanin ng mga asong nakasama ni Ama. Sana ay ayos lang siya. Magiging maayos din ang lahat. Patatapos din ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin, Kabanong. Hindi pa rin maampat ang pagtulo ng luha ko. Tahimik na lamang akong naupo at niyakap ang dalawang tuhod ko at saka tahimik na umiyak. Iniyakan ko ang nangyari ng araw na yon. Nagdasal na lamang ako na sana ay magising si Jello at maging maayos ito. Nang gabing yon, ay dinalhan kami ni Ama ng pagkain para sa hapunan. Hindi ko siya tiningnan at pinansin. Naramdaman ko na tinititigan ako nito saka walang imik na umalis. Tumayo ko at ibinigay kay Bernard ang pagkain. Sabayan mo na akong kumain, halika na. Wala akong gana eh. Ikaw na lang ang kumain yan. Baka naman magkas ko kay kuya na umibig sa tao. Para sa kanya eh, lubos niya kinamumuhian ng mga tao eh. Hindi man lang niya inisip kung magiging masaya ka ba sa kagustuhan niya. Sarili lang naman niya ang mahalaga sa kanya eh. Saka ang lahat ng nasasakupan niya dito sa tribo. Pangako, kapag nakalabas ako dito, tutulungan kita makatakas at makalabas dyan. Sa ngayon, Alam ko, Apo. Pero hindi mo pa kayang lumaban sa ngayon. Kailangan magpagaling at magpalakas ka muna. Wala akong nagawa ng sapilitan siyang kunin ng ama niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Hayaan mo na munang makabawi ka ng lakas. Saka tayo pupunta sa kuta nila para labanan sila. At nang sa ganun mabawi natin si Danica. Mukhang malalakas ang nasa tribo nila. Baka kilala ko yung aswang na tinutukoy mo. Alam mo ba na may lahing aswang si Danica? O Pulo,
Nung una pa lang na nagkakilala kami, alam ko kagad na aswang na siya. Di ba? Yun rin ang napansin mo sa kanya. Pero hindi naman yun naging hadlang para mahulog ang loob ko sa kanya. Mabait siya eh. Nakikita ko ang kabutihan ng ugali niya. Kaya nga minahal ko na rin siya. Ay, mabuti naman kung gano'n na po. Importante na tanggap mo ang lahat sa kanya, lalo na ang pagkatao niya. Sige po, magpapalakas ako't babawiin ko siya. Hindi ako papayag na maikasal siya sa iba. Ipaglaban mo ang pagmamahal mo sa kanya, Apo. Narito lang ako at handang sumuporta sa iyo. Pero sa ngayon magpahinga ka muna. Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Mamaya, tatapalan ko ulit ang mga halamang gamot na ginawa ko. Yang mga galos at mga sugat mo. Hindi ko na malayang nakatulog na ako ng gabing iyon, Kabanong. Nagising na lamang ako dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Nakita kong binuksan ng aking ama ang pinto ng kulungan at saka inilabas nito si Bernard. Bago tuluyang lumabas ang lalaki ay may awa sa mga mata nito na nakalingon sa akin. Marahan akong tumango sa kaibigan ko na parang sinasabi ko na masaya ko dahil sa wakas ay makakalaya na siya mula sa pagkakabilanggo. Pinuno, ano po si Danica? Hindi niyo pa po ba siya palalabasin? Hindi pa. Hanggat hindi niya nalalaman at tinaamin ang pagkakamaling ginawa niya. Hindi ko kamali. Malakas at magwala, pero naisip ko na wala rin namang mangyayari kahit na gawin ko yon. Kinagabihan ay muli na naman akong binisita ni Benji. Malapad ang pagkakangiti nito at ibinalita sa akin na nalalapit na ang araw ng aming pag-iisang dibdib. Kahit na magpakasal ako sa iyo, pero itong tatandaan mo, kahit kailan ay hindi mo makakamit ang pagmamahal ko dahil iisang lalaki lang. Hanggang isang araw ay nakasalubong niya ang isang aswang habang naglalakad. Naramdaman agad niya na uminit ang medalyon na nasa liig niya, kaya alam niya na may kalaban sa paligid. Hinawakan niya kagad ang espada at saka nakiramdam sa paligid. Maya-maya pa ay biglang may sumugod sa kanya. Kinapitan siya nito sa likod habang matinis na tumatawa. Pinilit niyang hawakan ang kamay nito na nakakapit sa kanya. Nang mahawakan niya ang aswang, ay sa kanya ito ibinalibag palayo. Nakatayo naman ang aswang na may maliliit na pares ng pakpak na parang sa paniki. Tamang-tama. Baka ikaw na yung makakatulong sa akin para mahanap ko ang tribo nila Danica. Sumagot ang aswang na wala siyang mapapala dahil hindi nito sasabihin kung saan naninirahan ang pinuno ng kanilang tribo. Humanda sa pagsugod ang aswang. Lumipad pa ito sa ere saka mabilis na kakalmutin sana sa likod si Jello. Pero dahil handa na ang lalaki, kaya naman agad niyang binunot ang espada at saka hinati ang katawan ng aswang. Nahati yun sa dalawa at sabay na nahulog sa lupa. Nakita niyang bahagya pang gumalaw ang nahating katawan nito. Kaya naman muling inundayan ng espada ang kampo ng dilim. Naging 4 na tuloy ang katawan niya. Binitbit yun ni Jello saka muling naglakad. Nakarating siya sa isang liblib na lugar. Sa unang tingin pa lang niya ay alam niya na yun na ang lugar na hinahanap niya. Umiilaw at nagiinit ang medalyong nasa liig niya. Nagmanman pa siya sa buong paligid. Nagbabaka sakali na makita niya si Danica. Ilang oras pa ang pinalipas niya, may mga iilan siyang aswang na nakitang naglalakad, pero pinili niyang huwag magpakita. Sa isip niya ay may tamang araw at oras para doon. Bago tuluyang lisanin ang lugar, ay isinabit pa niya sa sanga ng puno ang hati-hating katawan ng aswang. Kinabukasan ay nakakagulo sa tribo nila Romulo. Nakaramdam ng takot ang mga aswang na nakatira roon na makita nila ang wala ng buhay na katawan ng isa nilang kalahi. Huwag kayong matakot! Dahil kung tao man ang may gawa nito,
magbabayad siya ng malaki sa pagpatay niya sa isang kalahi natin. Tingin niyo po ba, tao may gawa niyan? Eh sino pa ba ang pwedeng gumawa niyan? Tao lang naman ang mortal nating kaaway. Mukhang napasok tayo ng mga taong labas eh. Kailangan natin mag-ingat. Alam na po ba ni Danica ang tungkol dito? Hindi ko alam kung may nakapagsabi na sa kanya. Hanggang kailan niyo po ba siya balak ikulong? Baka pwede niyo na po siyang pakawalan. Natitiyak naman akong hindi na siya tatakas pa eh. Mahirap na magtiwala at maging kampante. Pakakawalan ko lang siya kapag dumating na ang takdang araw ng kasal nila ni Benji. Ayaw kong mapayat magalit sa akin ang pinuno ng Agaras. Malaking problema yun kapag nagkataon. Nakita kong nagkakagulo ang mga katribo namin. Nagtatakbuhan ng mga yon at hindi ko alam kung saan sila patungo. Hindi ako nakatiis kaya tinawag ko ang isang aswang na nakita ko sa labas. Tinanong ko kung ano ang nangyayari at parang balisa sila. Sumagot ang babae na may pinatay na isang kalahi namin at isinabit daw ito sa sanga ng puno sa balwarte namin. Nung tinanong ko kung alam ba nila kung sino ang may gawa nun, ay sumagot din ito na baka tao raw ang pumatay sa aswang na kalahi namin. Nang marinig ko yun ay tila nabuhayan ako ng loob. Umaasa ako na baka si Jello ang gumawa nun at natuntunan niya ang lugar namin. Sa sulok ng puso ko ay nakaramdam din ako ng takot at pangamba para sa kaligtasan ng lalaki. Nagdarasal na lamang ako na sana ay kung anuman ang binabalak nito ay wala naman dito sanang mangyaring masama. Natigil ako sa malalim na pag-iisip nang dumating si Bernard. Ibinalita rin nito ang tungkol sa nangyari pati na ang mga naging pag-uusap nila ng aking ama. Alam kong si Jello may gawa nun. Huwag ka na lamang sana maingay, Bernard. Kung ganon eh, tama nga ang hinala ni Pinuno na tao nga ang pumatay sa isang kalahi natin. Pwede bang makiusap ako sa'yo? Ano naman ipapakiusap mo? Basta siguraduhin mo lang na hindi na ako mapapahamak dyan, ha? Hindi ka mapapahamak kung mag-iingat ka. Gusto kong pumunta ka sa balwarte natin at hintayin mo kung sakaling darating si Jello. Sabi mo sa kanya kung nasaan ako at tulungan mo rin siya para makalabas na ako dito. Ay naku, mukhang pahirap at delikado yung pinagagawa mo sa akin. Paano kapag natakot siya sa akin at gawan ako na masama? Baka magaya ako dun sa hati-hati ng katawan. Kaya nga kailangan mo siyang makausap para ipaliwanag sa kanya na hindi ka naman masama para hindi ka niya saktan. Sabi mong kaibigan mo ko. Kailan ko ba siya abangan? Subukan mong pumuslit mamayang gabi. Magtago ka lang para walang ibang makakita sa'yo. Ay nako, sige, gagawin ko. Alang-alang sa kaligayahan mo. Gusto ko rin na maging malaya ka na sa bilangguang yan. Maraming salamat, Bernard, ha. Tatanawin kong utang na loob to habang nabubuhay ako. Nang sumapit ang gabi, ay pasimpleng pumunta sa balwarte si Bernard. Nagtago siya sa mga halaman na naroon habang nakikiramdam sa paligid. Nakita pa niya ang ibang aswang na kalahi na nagmula galing sa gubat. Naisip niya na baka naghahanap sila ng makakain. Inabot na siya ng hating gabi pero bigo siyang makita ang lalaki kaya naman nagpasya na siyang umalis at umuwi na muna. Pinunta niya sa kulungan si Danica para magsabi ng balita. Pasensya ka na, Danica. Pero hindi dumating si Jello eh. Kaya mo, susubukan ko ulit bukas ng gabi. Baka sakaling dumating na siya. May naisip ako. Mas maganda kung bababa ka sa baryo ng mga tao. Yun ang sigurado para makausap mo siya. Ha? Hindi ba mas lalong delikado buhay ko kapag ginawa ko yon? Baka mahuli ako. Kaya nga mag-ingat ka eh. At mas maganda kung gabi ka pupunta para walang makahalata sa'yo. Iisipin ng mga katribo natin na maghanap ka lang ng pagkain kaya ka lumabas. O sige, payag na ako. Bukas na lang natin ng umaga pag-usapan yan. Matulog at magpahinga ka na. Nakaramdam na naman ako ng kalungkutan nang maalala ko si Jello.
Sobrang miss na miss ko na kasi siya. Gusto ko lang din namang malaman ang kalagayan niya kaya naisipan kong utusan si Bernard. Malaki pa rin ang tiwala ko sa kaibigan ko at tanging siya lang ang pag-asa ko sa mga panahong ito. Kinabukasan, hinintay ni Bernard na gumabi. Nang kumalat na ang dilim sa paligid ay saka siya lumabas ng bahay nila. Dumaan pa siya sa kulungan ni Danica at sumenyas lang ito na mag-iingat siya. Nang makababa na si Bernard sa baryo ng mga tao, ay alam na niya kung saan eksaktong pupuntahan ang lalaking sadya. Itinuro na sa kanya ni Danica kung papaano makakarating sa bahay ni Jello. Nang makita na ni Bernard ang bahay ng taong sadya niya, ay akma na sana siyang kakatok. Pero bigla na lamang bumukas ang pinto at nakita na lang niya na nakatutok na ang dulo ng espada na hawak ng binata na nasa leeg niya. Ano sadya mo rito? Naparito ako para sabihin na pinapupunta ako ni Danica dito. Si Danica? Kumusta na siya? Maayos ba ang kalagayan niya? Oo, maayos naman ang lagay niya kahit nakakulong siya. Ikaw pa rin ang iniisip niya kung ayos ka lang ba pero sa nakikita ko maayos at malakas ka naman. Pasensya ka na sa karahasan ko Nag-iingat lamang ako ngayon Hindi ko nahahayaan na maulit ang nangyari nung nakaraan. Akala ko katapusan ko na. Maaari ko bang makita si Danica? Sige, makinig ka mabuti sa sasabihin ko. 3 araw mula ngayon, ikakasal na si Danica sa anak ng pinuno ng Agaras. Gagarapin ito sa eksaktong kabilugan ng buwan. Nasa sayo kung ililigtas at babawiin mo siya sa gabing yon. Ang bilin pa ni Danica ay hihintayin ka niya. Sige, tatandaan ko yan. Ako na bahala. Gagawin ko ang lahat para mabawi siya. Mabuti na lang at sinabihan mo ako. May oras pa ako para maganda. O sige, alis na ako Kailangan ko nang bumalik sa tribo namin Sige, maraming salamat at mag-iingat ka. Sobrang saya ko nang magtagumpay si Bernard na makausap si Jello. Magkahalo ang nadarama kong ligaya at excitement ng mga oras na yun. Ilang araw na lang ang pagtitiis na hinihintay ko para muling makita at makasama ang lalaking iniibig ko. Habang nakahiga ay hindi nawawala ang ngiti ko sa labi at sa pagtulog ko ay naging laman ng panaginip ko si Jello. Masaya raw kaming namimili sa palengke habang nagkukwentuhan at kausap ang mga matatandang nagtitinda roon. Kinabukasan, nagising ako sa ingay na nagmumula sa mga rehas at bakal. Dumilat ako at nakita ko si Ama na binubuksan ng pinto ng kulungan. Bumangon ka na riyan. Kailangan na kitang palabasin dito. Sa utos na rin ni Benji. Kailangan mo manatili sa bahay natin ng ilang araw dahil nalalapit na ang inyong pag-iisang dibdib. Ipinadala na rin niya ang susutin mo sa inyong kasal. Sana magustuhan mo raw yung disenyo at kulay. Hindi ako umimik o nagsalita man lang, Kabanong. Tahimik akong lumabas sa kulungan at sumunod na lang kay Ama hanggang sa aming tahanan. Pagpasok ko ay agad kong nakitang malalaking kahon na nasa lamesa. Binuksan ko yon at pinagmasdan ng damit pangkasal na isusuot ko. Kulay itim yon na may mga nakadikit na nagniningning na mga maliliit na bato. May burda rin na mga bulaklak. Sa loob ng kahon ay meron ding pares ng sapatos na may takong at mga alahas. Mukhang nagustuhan mo naman yung ibinigay sa yung regalo ni Benji, di ba? Ay sige na, pumasok ka na muna sa kwarto mo para makapagpahinga ka na maayos. Kailangan maganda ka sa araw ng iyong kasal. Pagpasok ko sa aking kwarto, nangihinang sumandal ako sa likod ng pinto. Bagya akong naluha dahil hindi ko may isip na mamumuhay akong kasama ang isang lalaki na hindi ko mahal. Pinahid ko ang luha sa aking pisngi at saka naupo sa kama. Kagaya ng dati ay walang naging ibang laman ng isip at puso ko kundi si Jello. Sumapit na nga ang itinakdang araw ng aming kasal.
Yun ay gaganapin sa aming tribo ayon sa napagkasunduan ng aking ama at ama ni Benji. Hapon nang simulan akong ayusan ni Aling Martha, ang ina ni Bernard. Nang matapos akong ayusan, tinulungan naman akong isuot ang damit pangkasal, sapatos at mga alahas. Sobrang namangha si Aling Martha nang makita kung gaano ko lalong gumanda. Todo ang papuri nito sa akin habang ako ay nakatitig lang sa sarili kong refleksyon sa salamin. Nang magpaalam na lalabas na muna si Aling Martha, ay si ama naman ang pumasok sa aking silid. Maluwang ang pagkakangiti nito habang nakatingin sa akin. Anak, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko bukod sa iyong ina. Bagay na bagay sa iyong suot mong damit pangkasal, oh. Tsak na matutuwa si Benji kapag nakita niya kung gaano kagandang mapapangasawa niya. Sana po ako titira pagkatapos ng kasal. Doon ka naman nanatili sa lugar nila, Benji. Yun ang kagustuhan ni Benji, eh. Ipinangako naman niya sa akin na gagawin at ituturing kanyang parang reyna. Nagpakawala na lang ako ng malalim na buntong hininga, Kabanong. Ipinagsalikop ko ang dalawang kamay para kahit papaano ay mabawasan ang tensyon na nararamdaman ko. Habang palapit ng palapit ang oras bago gumabi, ay lalo lamang akong kinakabahan. Sana lang talaga ay dumating si Jello para iligtas ako. O ano, handa ka na ba sa maaaring mangyari mamaya? Hindi ko namalayan na nakapasok na pala si Bernard sa aming bahay. Umalis daw ang nagbabantay sa labas kaya nakapuslit siya. Kinakabahan na ako na may halong takot. Paano kung hindi dumating si Jello? Alam ko darating siya. Kaya kung ako sa'yo, ipanatag mo na yung kalooban mo. Maraming salamat talaga, Bernard. Kung hindi dahil sa'yo, baka ito na ang hangganan ng aking kaligayahan. Hindi ko pa rin maisip na si Benji ang makakasama ko, eh. Isipin ko pa lang na hahawakan, hahaplusin o hahalikan niya ako. Parang nangangalisag na yung mga balahibo ko, eh. Magtiwala ka lang sa taong minamahal mo. Ililigtas ka niya kahit na anong mangyari. Yun ang sabi niya sa akin, ha? O sige na, dito na muna ako at baka mahuli pa ako ng mga bantay. Sumapit na ang gabi, Kabanong. Sumibol na ang bilog na buwan. Pumasok si ama sa aking kwarto para sabihin na nariyan na ang buong angkan nila Benji kasama ang iba pang mga bisita. Alam kong tutol pa rin sa loob mo na magpakasal kay Benji. Pero alam ko rin na sa paglipas ng mga araw matututunan mo rin siyang mahalin. Pakisamahan mo na lang siya na maayos para wala tayong maging problema. Marahang tango at ngiti na lang ang isinagot ko sa aking ama. Ayaw ko nang magsalita pa ng kung ano dahil abala ang isip ko sa pag-iisip kay Jello. Nang lumabas ako sa aming bahay ay nabanaag ko ang matinding paghanga sa mukha ni Benji. Gwapo rin naman ito sa suot nito, pero biglang pumasok sa isip ko na sana si Jello ang kasama ko para magpakasal. Hinawakan ni Benji ang kamay ko at sabay na kaming lumuhod sa altar na sadyang ginawa para sa aming pag-iisang dibdib. Nagsimula na ang seremonyas ng aming kasal nang bigla na lang magliparan sa himpapawid ang napakaraming uwak. Halos lahat kami napatingin sa langit. Mababakas ang takot sa mukha ng mga aswang na naroon nang sabi ng isang matanda sa aming tribo na may nakaambang panganib na magaganap. Nagalit si Benji, kaya naman inutusan niya ang magkakasal sa amin na madaliin na ang seremonyas para matapos na kaagad. Walang magaganap na kasalan dahil ako mismo ay tumututol dito. Dapat, ang lakas ng loob mong dumayo at sumugod dito sa aming tribo para gumawa ng gulo, ha? Hindi ko hayaan na makalabas ka dito ng buhay. Mga alagad at katribo, sugurin siya! Agad akong napalingon sa pamilyar na boses na nagsalita. Nalingunan ko si Jello. Sa kamay nito ay may hawak na kalahating katawan ng isang aswang.
bigla nitong inihagis ang katawan na tumutulo pa ang dugo. Nagsigawan naman ng mga aswang na naroon. Lahat kami ay tumayo. Naiiyak ako pero pinigilan ko ang luha dahil sa wakas ay dumating ang lalaking tunay kong minamahal. Hawak ni Jello ang espada niya at saka walang habas na pinaghihiwa ang mga aswang na ginustong sugurin siya. Ilang sandali pa ay dumating ang lolo nito na si Mang Tasyo, kasama pa ang 5 lalaki na sa tingin ko ay mga albularyo rin. Galit na inutusan ni Benji ang ibang mga alagad na hawakan ako at itago. Gumisi ng nakakaloko si Benji. Saka muling sumugod gamit ang mahahaba nitong kuko. Ipinagsangga naman ni Jello ang espada niya rito. Samantala, nagtatagisan naman ng laban sina Mang Tasyo at Romulo. Galit na galit si Romulo habang panay ang sugod at kalmot sa matanda. Hindi ako papayag na manig kayo mga tao. Malaki ang kasalanan nyo sa akin lalo na sa ginawa nyong pagpatay sa anak ko. Hindi na kayo makakalabas pa ng buhay rito. Sa tingin ko ay sa nararamdaman mong galit nang gagaling ang lakas mo. Kung sino man ang mga taong pumatay sa anak mo, tsak na hindi yun ang Iwan nang mapaso siya ang kalahi. Si Bernard naman ay kalaban ng pinuno ng agaras na ama ni Benji. Nakikita kong nanghihina na ang kaibigan ko, kaya muli na naman akong napaiyak nang makita kong bumagsak siya. Akma na sana siyang kakainin ng ama ni Benji nang bigla na lamang may sumugod sa likuran nito at walang pagdadalawang isip na hiniwa ang ulo nito. Napugot ang ulo ng ama ni Benji saka gumulong sa lupa. Tinulungan naman ni Mang Tasyo na makatayo si Bernard. Huwag kang lalampa-lampa. Marami pa tayong kalaban. Nang makatayo si Bernard, ay hinarap naman niya ang mga aswang nakalahim. Alam mo lang na halos libutin ko ang buong lugar ng Bicol para mahanap lang kita. Maraming salamat, Jello. Ngayon ay malaya na ako. Matatanggap mo ba ako kahit na magmula ako sa lahing aswang? Oo naman no. Nung una pa lang, alam ko na ang tunay mong pagkatao. Hindi ko lang sinabi sa'yo para hindi ka mag-alangan at tumiwas sa akin. At kahit na ano ka pa, buong puso kitang tatanggapin at mamahalin. Mahal na mahal kita, Danica. Sa sinabing yun ni Jello, ay hindi ko napigilang gawaran siya ng matamis na halik. Maya-maya pa'y nagiwalay ang aming labi at saka tumingin kay Mang Tasyo. Habang bitbit nito ang mga katawan